So ayan, welcome sa ating part 2 ng ating Module 3, Leadership and Teamwork. Galing pa rin naman ito sa Life Skills Self-Directed Modules 2020. Okay? Nung nakaraan, nag-upload na ako ng part 1. Ang nilalaman nun ay sessions 1 and 2. Ito pong ating video lesson na ito ay ang nilalaman lamang ay sessions 3 and 4. Session 3 is entitled Problem Solving and Decision Making. At ito ay galing sa Learning Strand 2, Scientific and Critical Thinking Skills. At yung ilalagay ninyo sa Individual Learning Agreement at yung Review of Learning Goals ay itong competency. Apply appropriate solutions to identified problems using scientific thinking skills. Okay? So, sa title pa lang, alam ko, meron na kayong idea dyan kasi problem solving at saka decision making. Now, these are our key topics and learning points in this session. Number 1, problem solving steps. Number 2, the real solutions. Okay? Yung capital R, E, A, L. Okay? Number 3, helpful hints when problem solving. Okay? The problem solving steps are the following. 6 yun. Define the problem. Get more information about the problem. Generate ideas on how to solve the problem. Choose a solution. Implement the solution and evaluate the solution. So we all know also that solutions should be real. Okay? Ano yung R? R for realistic, E for effective, A for acceptable, and L for logical. Okay? So as we go along this module, nakikita natin kung saan ba nagamit itong steps na ito at saka itong REAL na to, itong acronym na REAL. So sa module ninyo, meron siya dyang activity 5 kung saan paggagawin niya kayo ng activity. Ang tawag doon sa activity na gagawin ninyo ay yung human knot. The human knot. Okay? And the objectives of this are review the main topics from session 2, leading teamwork or group cooperation, appreciate the challenges and dynamics amongst people during the problem-solving process, practice good communication skills in a group. O, nakita nyo na naman yung good communication skills. Okay? And the recommended time in this module, in this session, ay 60 to 90 minutes. Okay? Sabi niya dito, the last session talked about cooperation in a team and how to lead teamwork. State some important aspects of cooperating in a group and strategies to lead teamwork that you learn. Remember, we saw communication as an important tool for group cooperation and leadership. Yung last session daw natin ay tumutukoy sa cooperation sa isang grupo at saka kung paano ka magli-lead sa teamwork. Okay? So, ano yung pinagagawa niya dito? Magsulat ka daw dyan ng mga importanteng aspects o importanteng ideas about cooperating in a group and strategies to lead teamwork. Okay? Doon sa ating last session. Okay? Tapos, maaari mo ring ilagay dyan yung importance ng communication doon sa cooperation and leadership within the team. Okay? So, magbibigay ako dito ng sample answers. Galing din naman ito sa last session. So, ito. It is important to communicate effectively and promote group cooperation. Yan, mababasa nyo yan sa last sessions natin. Okay? And next one, cooperating and focusing on what each other is doing is the key to success. O nga naman, di ba yun yung napag-aralan natin last time? Okay? This session is going to focus on how to solve problems and make decisions. Both of these are very important for good
teamwork. Okay, remember, ang focus ng Module 3, leadership and teamwork. Paano ka mag-lead ng isang grupo? Okay? At saka paano ka rin maggagawa ng iyong solutions sa mga challenges within the group. Okay? And communication skills are critical for solving problems and making decisions. Ito na nga yung sinasabi ko kanina. Sa module, meron siyang ipapagawa sa inyong activity. Let's play a game. So, ang instruction niya dito, read these instructions carefully before starting the game. In a way, you are leading the game, so be precise in your understanding of the mechanics and exact when giving instructions to your family and friends. So, nire-remind ka niya na you should be precise o tama, okay? Tama yung iyong pagkakaunawa doon sa mechanics ng game at saka tama yung eksakto lang yung binigay mong instructions doon sa iyong family and friends. In short, ikaw ang magli-lead, ikaw ang magbibigay ng instructions ngayon doon sa iyong family members. Sabi niya dito, invite your family members and nearby neighbors to a problem-solving game. You must be even in number with a minimum of 6 to join the game. Sabi pa niya dito, the more, the better. Okay? Stand in a circle. So, kapag nakakuha ka na ng mga kasama mo, kailangan daw minimum ay 6. Okay? People with rings, yung rings sa sa kamay, and have sharp edges or engravings should remove them. Pwedeng patanggal mo rin yung kanilang mga bracelet. Kaya yung mga relo nila. Kasi pwede yun na makasagabal sa game. Ask each person to put their left hand in the circle and hold someone else's hands, but not the persons next to them. Okay? For example, across them. Hindi daw yung nasa katabi nila. Okay? Ulit yung kaliwang kamay nila, ilalagay nila sa gitna ng circle. So, nakapag-form na ng circle, yung kaliwang kamay, ilalagay nila sa gitna ng circle. Okay? Tapos, yung kanilang kanang kamay naman ay kailangan nilang humawak ng ibang kamay. Okay? Tapos, hindi pwede yung katabi. Dapat yung pwedeng kaharap, pwedeng yung across o yung diagonal, yung kadiagonal niyang katapat niya, ganon. Then, they should do the same with the right hand, but they should hold onto a different person's hand. Ayan. So, yung kaliwa at saka yung kanan, hindi pwedeng pareho yung hahawakan. Kailangan magkakaiba at hindi rin pwedeng magkakatabi. May pwedeng katapat, pwedeng diagonal. Okay? You now have a problem. You are all tangled. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin, parang nagbuhol kayo. Okay? You need to solve the problem of untangling yourselves to form a large circle. Okay? So, ang ending niyan, dapat makabuo kayo ng isang perfect circle. Okay? You cannot lose contact with the hands you are holding. Hindi pwedeng matanggal daw yung contact ng kamay sa isa't isa. You cannot break the grip, but you can loosen it. Hindi mo siya pwedeng, hindi sila pwedeng ma-break, pero pwede itong luwagan. Okay? Ask your family members and friends how quickly they think you can all undo the knot to get back to the circle. It usually takes longer than people think it will. Tell them that you have a maximum of 5 minutes for the game. Okay, so sabi niya dito, let the game begin. Yeah, mas maganda ito kung mas marami. Ayan, parang ganyan yung mangyayari. Hawak-hawak kamay dapat. So, after ninyong gawin yung game, meron siya syempreng itatanong sa inyo. Ano yun? Eto, think about it. Diba? So, sabi dito, reflect on the questions below and write your answers on the space provided. Share your thoughts to your family on how the game went and on your thoughts about what happened. Share mo daw sa inyong family and pati yung iyong mga experience o pati yung mga ideas sa kanila. Okay? So, number 1, what approach did you use to solve this problem? Okay? Paano mo daw
Ano yung strategy mo? Ano yung iyong tawag doon? Yung iyong diskarte para ma-solve mo yung problema. Ano ba yung problema doon? Nagkabuhol-buhol yung kanilang mga kamay, di ba? At ang goal mo ay makabuo kayo ng perfect circle without breaking. Okay? Did you have a plan? How did you arrive to that plan? Nagkaroon ba kayo ng plano? So, sa grupo ninyo, meron bang bumuo ng plano? Gumawa ba kayo ng plano? Okay, kung gumawa kayo, ano nangyari doon sa planong yon? Nasunod ba o hindi? So, yun yung ilalagay mo dyan sa number 2. Did you have a leader? Meron ba kayong leader doon? Several leaders o marami kayong leaders. Okay? What was his or her role? Ano yung role doon? How was leadership shared? Okay, so kung nagkaroon kayo ng leader o maraming leaders, okay, paano na share yung leader, yung responsibility ng pagiging leader doon? Okay, lahat ba yun sinunod? O isa lang yung pinakasinunod? So yun yung tinatanong niya sa number 3. All you need to do is to share your experience. Okay? Number 4, did everyone play a role in solving the problem? Lahat ba ng members doon ay na may kanya-kanya silang role sa pag-solve ng problema ninyo? Nagtulungan ba? Yun. Number 5, what behaviors made it hard or easy to do? Ano yung mga naipakita nilang behaviors na nakaambag doon na mahirap, na nakakontribute sa hirap o sa dali ng trabaho o sa dali ano daw yung mga behaviors o yung mga asal nila or ugali nila, yung mga pinakita nila na nag-contribute kung hard ba o mahirap o madali na gawin yung activity. Yan, so ilagay nyo dyan. Number 6, did you ever feel like quitting? So, parang naramdaman mo ba na ayoko na, ganun, kukwit na lang ako. Okay, kung oo, bakit, 'di ba? Or kung hindi naman, what kept you going? Anong nagpanatili sa iyo para ikaw ay tumuloy lang doon sa ginagawa ninyo? Okay? Number 7, as a leader, what actions might you use when a problem becomes hard to solve? Okay, ano daw yung mga aksyon na maaari mong gamitin kapag ang isang problema ay mahirap na solusyonan? Diba? So, ilagay mo lang dyan sa space provided yung iyong answer. And then next, if you were going to redo the activity or a similar one, what would you do differently? Kung halimbawang uulitin mo yung activity o kaya gagawa ka ng isa pang activity na katulad din ng ginawa ninyo, yung human knot, ano yung gagawin mo na kakaiba? Diba? Often, participants will start trying to undo themselves without talking about a plan first. At sometimes, somebody might take the lead and make suggestions that others will follow. Once they are communicating and working well together, the knot becomes easier to undo. Kung halimbawang nagawa ninyo yung activity, sasabi niya dito, sa una daw, kapag nakatangled na yung kanilang mga kamay, parang gagawin nila yun kaagad na isosolve kaagad nila yung problema. Diba? Na hindi man lang pinagpaplanuhan. Okay? And then after some time, somebody might take the lead. So may magsasalita dyan, eto gawin ninyo. Subukan mo nga dito na lumusot dito para matanggal yan. Sabi, yun. And make suggestions that others will follow. Yun na nga yung sinabi ko. As you go along the activity, meron doon magsasabi na, gawin mo ito, gawin mo yan. Lumusot ka dyan, itaas mo yan. Kaya, pag may other idea naman, ganun din yung gagawin niya. Tapos susundin naman yun ng mga iba.
Okay? Once they are communicating and working well together, the knot becomes easier to undo. Ayan. So, from their suggestions, nagsimula na sila ngayon mag-communicate to each other. And that communication ay nag-lead doon sa pagkaka-untangle nung kanilang mga kamay, 'di ba? To solve a problem, it is important to remain calm. Break the problem into smaller tasks, assign people responsibilities, encourage creative thinking, be a good listener, reassess the problem, and encourage everybody to share their ideas. Okay? Kailangan daw manatili kayo kalmado. Okay? Tapos, yung mga responsibilities ninyo o yung problem ninyo, kailangan hati-hatiin nyo to sa mas maliliit na trabaho. Okay? And then, mag-assign kayo among members. Tapos, i-encourage yung inyong mga kasama na mag-isip, okay? Makinig ng mabuti. Tapos, i-assess nila yung problema. Okay? At saka, mag-suggest sila. O kaya, mag-share sila ng kanilang ideas about the problem. Mahalaga yon para ma-solve ninyo yung problema. Often, a group has more than one leader, each one coming in at different points of the problem-solving process, depending on their strengths and skills. So, sa isang grupo, hindi lang naman isa ang pwedeng maging leader doon. Pwede naman na at some point, meron doon may lalabas na isa pang leader or many leader pa. Okay? Depende yon sa kanilang kalakasan at saka sa kanilang skills. Okay, malay mo, mas maganda pala yung idea ng isa pang ito, di ba? Compare doon sa isa. Okay? Tapos, lahat naman pala ng idea nila ay makakabuti sa grupo. Okay? So, it's not bad to follow, di ba? So, parang okay din na marami rin ang leaders kasi marami ang utak, di ba? Marami ang nag-iisip kung paano iso-solve yung problem. In Activity 6, Problem-Solving Steps. Our objectives here are identify the basic steps of problem-solving, apply the basic steps of problem-solving to work in community-related problems. Diba nga kapag ka Learning Strand 2, ang subject na yan ay scientific literacy, sa science yan. Diba kapag ka sa science, meron tayong problema, laging hinahanapan ng solusyon. Tapos sa paghahanap ng solusyon, meron tayong steps, 'di ba? Yun yung familiar kayo sa scientific method, 'di ba? So parang ganun din dito 'yan sa ating module 3. Ang recommended time dito ay 120 minutes, okay? Based on the human knot activity as well as your previous experiences, what do you think are the basic steps in problem solving? Jot down your thoughts in the space below. Batay daw doon sa activity na iyong ginawa kanina, maging sa iyong mga karanasan noon pa, ano sa palagay mo ang mga pangunahing hakbang sa paglutas ng problema? Okay? So isulat mo dyan sa spaces dyan kung ano yung iyong mga sagot. Okay? Kailangan ba sa paglutas ng problema, diretso ka kaagad doon sa solution? Mag-iisip ka ba kaagad ng solution? Anong unang-una mong gagawin? So, diba? Kailangan ba i-consult mo muna? So, yun yung mga pwede mong isagot dyan. Okay? There are many different ways and approaches to solve a problem. So, we will look at one model in this activity. Read problem-solving steps and tips below, and then you will put them to use in the next step. Okay? So, yun ang sabi niya. Marami daw tayong ways and approaches para ma-solve ang isang problema. Okay? So, as we go along, makikita nyo dyan yung steps na sinasabi ng module. So, 3.4, problem-solving steps and tip. Problem-solving steps are the following. First one is
define the problem. Ayan. So, sabi niya dito, keep emotions aside and state the problem. Okay? Ano yung problema? Okay? Tapos, ang sabi niya dito, keep emotions. Isang tabi nyo muna yung emosyon ninyo. Tapos, isabihin nyo kung ano yung problema. Okay? Next. Kapag nasabi mo na kung ano yung problema, get more information about the problem at work, from supervisor, colleagues, written materials. Ayun. So, halimbawa, nagsabi na siya ng problema, maghanap ka ngayon ng impormasyon tungkol doon sa problema. Okay? Kung sino man yung may link doon sa involved. Diba? Bakit kailangan nating maghanap ng impormasyon tungkol doon sa problema? Bakit hindi pwedeng, ay ako na lang, sagutin ko na kaagad ito. Di ba? Parang naging judgmental ka na kaagad. Okay? Nag-conclude ka kaagad without knowing the other sides. O, di ba? So, kailangan get more information about the problem. Okay? Next, generate many ideas on how to solve the problem. So, halimbawa, nalaman mo na yung background ng problemang yon. Ano susunod mong gagawin? Mag-iisip ka na ngayon ng mga ideas o ng steps or ways para ma-solve mo yung mga problema. Okay? Kung minsan, hindi lang isang solusyon ang applicable doon sa problemang yon. Maraming solusyon ang pwedeng mangyari. Diba? So, generate many ideas as you can. Okay? Para ma-solve mo yung problem. Okay, next. After generating the ideas, okay, nalista mo na yung mga ideas mo or yung steps, you may now choose a solution. Okay, pipili ka na doon ng pwede mong gamiting solusyon na dapat ay katanggap-tanggap sa lahat. Okay, papabor sa lahat ng involved. Okay? And then, yung number 5, siyempre nakapili ka na ng solusyon. Anong gagawin mo sa solusyon? Ano yun? Baul lang? Ano yun? Tago lang? Basta naisip lang? No! You need to implement the solution. Okay? Kasi, pagka hindi mo in-implement yan, walang mangyayari dun sa problema. Parang nakahang lang siya. Walang closure. Okay? Hindi mo na-solve yung problem. So, kapag na-implement mo na yung solution, di ba, nakapili na kayo, nagawa nyo na yung solution sa inyong problema, ano yung last step? Of course, you need to evaluate the solution. Okay? So, tatanungin mo ngayon, has the problem been solved? Oh, nasolusyonan ba yung problema nyo? Okay? Now, question, why do you need to evaluate the solution? Bakit kailangan mong alamin kung yung solusyon na naisip nyo kanina ay nag-work? Pwede naman napabayaan na lang, mag-work yan o hindi, wala ka nang pakialam. Bakit kailangan mo pang i-evaluate kung gumana ba o hindi yung solusyon? Bakit? Kasi, halimbawa, yan ay nag-fail. Okay? Yung solusyon na napili ninyo ay sumablay. Pwede ka ulit bumalik sa number 3, 4, 5, and then 6. Pwede ka ulit mag-isip ng iba pang paraan na sa palagay mo makakasolve ulit doon sa sinabing problema. Kaya mahalaga na ine-evaluate natin ang ating mga ginawang solusyon. Okay? So, ito yung ginawa ko na organizer, graphic organizer, about steps in problem solving. So, the first one is define the problem. Okay? And then, after mo ma-define yung problem, na-state mo yung problema, ano susunod mong gagawin? Get more information about the problem. O, diba? O, parang ano lang yan eh. Parang sa magkaibigan, o sa dalawang tao yan na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, diba? Ngayon, pag may tao, halimbawa, ikaw yung tagapamagitan, meron kang dalawang kaibigan na nag-away, okay, dahil sa isang problema, okay? So, ikaw bilang tagapamagitan, syempre, aalamin mo muna kung ano yung problema, tama? So, kapag nalaman mo na yung problema, nagsabi si
nagsabi si friend 1, si unang friend, na ito yung problema ko. Ayan. Ikaw kasi hindi ka nakikinig sa akin. Ganyan. Okay? Yung pangalawang friend naman, meron din siyang problema doon kay friend 1. Okay? Pareho mo silang friend. So, in-state nila ngayon yung problem. Okay? Ngayon, anong susunod mong gagawin? Get more information about the problem. Sige nga, sabihin mo kung ano yung bakit ito naging problema. Sasabihin naman ni friend 1, kasi ganito, kasi ganito. Sasabihin ni friend 2, kasi ganyan, ganyan siya. Yun. So, pakikinggan mo lang yun. Okay? And then, yung next step, generate ideas on how to solve the problem. So, mag-iisip ka na ngayon ng mga ideas kung paano mo ngayon isa-solve yung problema nila. Okay? And then, pagka nakaisip ka na, pipili ka naman ngayon doon sa naisip mo na yon na solusyon. Okay? So, kapag napili mo na, i-implement mo na. Okay? Pwedeng sabihin mo sa kanila na ganito yung solusyon na mag-usap kayo, o kaya ibigay mo na lang yung ganito, ganyan. And then, evaluate the solution. Umepek ba yung solution? Masaya ba pareho? Ayan. Parang sa mga baby ko yan eh. Kapag bumili ako ng lollipop, ng candy, pagka binigay ko dun sa panganay ko, nagkakaroon silang dalawa ng problema. Nagkakainggita, nag-aaway sila. So, yun yung problema ko. Pag isa lang yung binili ko, nag-aaway yung dalawang anak ko. Okay? Tapos, pangalawa, get more information about the problem. Bakit nag-aaway sila? Kasi ang gusto nung isa, nung panganay ko, buo yung kanya. Ang gusto naman nung bunso ko, kahit kalahati lang, matikman lang, dapat meron din siya. Okay? So, yun yung impormasyon tungkol sa kanilang dalawa, sa problema nila. Now, generate ideas on how to solve the problem. Paano ko ngayon susolusyonan yun? Ang naiisip ko doon, dalawa. Pwedeng kapag bibili ako ng candy, laging dalawa ang bibilhin ko. Diba? Pwede rin naman na kapag isa lang yung candy na meron ako, hahatiin ko yun sa dalawa. Okay? Pupukpukin ko, hahatiin ko para yung dalawa ay mabigyan. Okay? Now, choose a solution. Ang napili kong solusyon doon, since isa lang yung candy hawak ko, ang ginawa ko, pinukpuk ko yung candy, kaya nadurog siya, nahati siya sa dalawa. Okay? So, yun yung solution ko. And then, na-implement ko. Ayun na, binigay ko na sa mga anak ko yung candy. Okay? So, pareho sila. Natikman nila yung candy, though maliit lang na part yung candy. And then, evaluate the solution. Ano nangyari sa kanila? Masaya ba sila pareho? Yes, masaya sila. Ang tawag doon ay win-win solution. Pareho silang masaya, pareho silang nagkaroon ng candy. So, remember, kapag ka mag-i-implement ka ng solution, you should always choose na pareho makikinabang. Okay? Ayan. On the other hand, sabi niya dito, solutions should be real. Okay? REAL from Interagency Peace Education Program, Skills for Constructive Living, UNESCO, INEE, UNHCR. Yan. So, ano po yung ibig sabihin nung real? R, realistic. Applicable not only in theory but also in practice. Okay? Hindi lang siya sa isip lang applicable. Dapat pwede siyang gawin. Okay? Effective. The solution is an answer to the problem. Okay? Acceptable. The solution is acceptable by all those involved. Yun nga yung sabi ko kanina. Dapat ay win-win. Okay? At tanggap nila lahat yung magiging solusyon. Logical. The solution is not based on emotion, but is fair. Remember, kapag tayo ay nagsosolve ng problem, dapat siniset aside natin yung ating emotions. Kasi minsan, ang emotions ay nakakaapekto sa kung paano tayo mag-decide. Ano yung sample nun? Halimbawa, nag-away kayo, broken-hearted ka. O, ano ngayon yung gagawin mo? Dahil broken-hearted ka, masama yung loob mo.
Ano gagawin mo ngayon? Pag kinausap ka niya, lumayo ka sa akin, mag-break na tayo. Diba? Mamaya makabanggit ka pa ng hindi magandang salita doon sa partner mo. O, kasi hinaluan mo ng emosyon. Samantalang pwede naman na pag-usapan niyo muna yung problema. Diba? So, ganun yun. The problem-solving tips are the following. Often, there is more than one solution to a problem. Sabi ko nga, di ba kanina, hindi lang naman isa ang pwedeng maging solusyon sa mga problema. Be open to different possibilities. Okay? Your experiences, culture, and background will influence the solutions you think of. Of course, yung mga naranasan mo noon, i-relate mo yun. Yung culture na pinanggalingan mo, pati yung background mo, makaka-apekto yun doon sa solusyon na naiisip mo. Avoid making assumptions o wag kang mag-a-assume. Halimbawa, nag-isip ka ng ganitong solusyon. O, ito solusyon sa inyong problema. Sa palagay ko, okay na to. Ganyan. So, in-assume mo kaagad, ay, okay na yan si ganito. O, okay na si friend ko. In-assume mo kaagad na okay sa kanya yon. Okay? Pero yun pala, in reality, hindi okay dun sa isa. Okay? So, sabi niya, avoid making assumptions. Okay? Next is never give up. Okay, so halimbawa nag-fail. Sabi ko nga, pwede kang umulit and try other solutions. Be prepared to listen openly to different points of view. Ayan, so everybody must be heard. Okay, dapat lahat ay may chance to share, okay, or to state the problem. Focus on the solution you want, not on the things that cannot be changed. Ayan. So, sa solusyon ka mag-focus. Huwag doon sa mga bagay na gusto mong baguhin. Okay? Gusto ko sana mag-example dito about family. Kaso, medyo malalim na rin kasi yun eh. Tsaka medyo unfair din naman yun kung sasabihin ko sa inyo yung problem na yun. Okay. Next is remember to use your good listening, speaking, and cooperation skills when problem solving with others. Ayan, naalala nyo nung Module 1, Personal Development. Module 2, Communication Skills. Okay? Sabi niya dito, your experiences, culture, and background will influence. Yan po ay nasa Module 1. Personal mo yan. Okay? Yung sa Module 2 naman, yung communication skills mo, andyan din yung listening, speaking. Okay? So, ibig sabihin, interconnected yung tatlong modules. From personal mo, tapos sa ibang tao, ngayon, sa grupo, okay, sa team, at saka sa decision making and problem solving. So, kapag na-develop mo yung personal mo, personality mo, or yung sarili mo, pati yung communication skills mo, okay? Bonus pa itong leadership and teamwork na ito. Pag meron ka nitong tatlo, of course, ay sa palagay ko naman ay kahit anong problemang dumating, kaya nyong solusyonan. Okay. Merong part dun sa module na let's apply. Sabi niya, you will now use the 6 problem-solving steps to help solve the problem in the scenario of your choice. Follow the example given in the... Ayan. So, sa module, naunang binigay yung scenario. Pero dito sa lesson ko, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung paano ito gagawin. Kaya inuna ko yung sample scenario. Bago kayo pumili doon sa 5 scenario, na gagawa ninyo ng ganito. Okay? Ang tawag dito ay process steps or yung mapa ng pag-solve ng problema. Okay? So, ano yung scenario natin? Emma feels that her parents do not trust her. Hindi daw siya pinagkakatiwalaan ng kanyang parents. Diba? They always check on her, curious about everything and ask too many questions. Emma wants her parents to leave her alone. Actually, nung college ako, ganyan din yung nararamdaman ko eh. Kasi,
Yung parang feeling ko, lahat na lang ng ginagawa ko, binabantayan. Parang walang tiwala sa akin. Yun. So, pareho kami ng nararamdaman ni Emma. So, ang gusto ko, leave me alone. Pabayaan niyo ko kung anong gusto kong gawin. Yun. So, yun yung scenario natin, ha. So, the first one is define the problem. Summarize the problem here. What is the issue? What needs fixing? Ano yung issue? Ano yung kailangang ayusin? Okay. So, eto yung kay Emma. So, ang problem niya, Emma wants her parents to trust her. Diba? Gusto niyang pagkatiwalaan siya ng kanyang mga magulang. Okay? Susunod. Number 2, get more information about the problem. What else do I know or need to know about the problem? Alamin natin ngayon, bakit walang tiwala yung magulang ni Emma sa kanya? Bakit kaya sa palagay ninyo laging nagche-check yung magulang niya? Okay? So, ito yung mga tanong natin dito. Why do Emma's parents need to check on her? Ayun na, sinasabi ko. Bakit kailangan na i-check ng magulang niya si Emma palagi? Diba? Is her neighborhood dangerous? Yung bang kapitbahay nila ay delikado ba? O, diba? Kaya lagi siyang chine-check. Has Emma ever been untruthful before? Does Emma's family have financial difficulty and need to monitor everyone's spending closely? Nagkaroon ba dati ng history si Emma na nagsinungaling siya sa parents niya? O, diba? O kaya, walang pera o kaya limited lang, may financial issues yung kanyang family, kaya kailangan minomonitor ng family, ng parents ni Emma yung lahat ng ginagawa, lahat ng ginagastos ni Emma, di ba? Checking how many times a day would be acceptable for Emma. Ilang araw ba yung dapat na pwedeng inacceptable para kay Emma? Which of the two parents are closer to Emma? Yun. Sino daw mas close kay Emma? Si papa ba niya o si mama niya? Diba? What are Emma and her parents like? Ano yung mga gusto ng tatay niya? Ano yung gusto ng nanay niya? Para kay Emma, what kind of personalities? Mahigpit ba? Strict? O maluwag ba? Ganon. Or other things. Okay, and etc. Yun yung mga natin. Pwede nating makuhang impormasyon kung bakit hinihigpitan si Emma. Diba? Next is yung number 3. Generate many ideas on how to solve the problem. Write down as many ideas as you can that you can think may solve the problem or help with the situation. O, tingnan niyo yung nasa left side. Diba? Kung makikita nyo, marami siyang nakasulat dyan na ideas. Diba? So, ganun din sa inyo. Kung pipili kayo ng scenario mamaya, you can write as many as you can. Okay? So, ano yung na-generate na ideas daw para masolve yung problema ni Emma? So, pwedeng Emma could get a job and leave the house. O, maghanap na lang si Emma ng trabaho. Tapos, umalis siya sa bahay para hindi siya chine-check. O kaya kung may problema nga sila sa pera, di ba? So, pwedeng maghanap siya ng trabaho para siya na lang yung magtusto sa sarili niya. Hindi na siya i-monitor ngayon sa gastos niya. Okay? Emma could ignore her parents. O, wag na lang niyang pansinin yung mga magulang niya. Yun, pwede rin yun daw na idea kung paano daw masasolve yung problem. Emma could accept this as Asian family culture. Oo nga naman, kasi pagka ikaw ay kabilang sa Asian family culture, laging concern ang parents, di ba? Kung saan ka pupunta, anong gagawin mo doon, di ba? Yan laging tanong. Okay? Emma could try to communicate more with her friends. With her parents. Pwede niyang itry na kausapin yung kanyang mga magulang. Diba? Ano po ba yung problema? Ayun. Emma could try to build trust by being reliable and dependable. Ayan. Emma could ask her parents to speak to a psychologist. Oh. Kausapin na daw nila yung isang psychologist. So, pwede yun na idea.
Emma could ask her parents, friends to speak to them. Pwede rin na makisuyo siya sa mga kaibigan ng kanyang magulang, nakausapin yung kanyang parents na huwag naman sana maghigpit sa kanya o huwag na mag-check sa kanya, yung ganon. Kaya, Emma could just tell her parents directly what the problem is and what she would like her parents to do. So, pwedeng kausapin niya yung kanyang mga magulang, tapos sasabihin na lang niya na, ganito po yung problema ko at ang gusto ko pong mangyari ay ganito. Kumbaga maging direct to the point, maging honest siya sa kanyang magulang about doon sa nakikita niyang problem. Okay? And then the step 4, choose a solution. Okay? Which of solutions that you listed above is the most real o yung realistic, effective, acceptable, and logical? Okay? So, ang sample niya dito, the most real solution is that Emma could try to communicate more with her parents and try to build trust by being reliable and dependable. So, ang napili niya dito kanina sa nailista niya, eto yon, yung try to communicate more with her parents and try to build trust by being reliable and dependable. Diba? Emma can let her parents know about her important activities and decisions. She can inform her parents about the time period during the day that they should not call. Example, sa umaga o kaya pag may trabaho siya o kaya nag-aaral siya, sabihin niya, Ma, wag kayong tatawag ng ganitong oras kasi may trabaho ako, ganyan. O kaya, nag-aaral ako. Ayun. Emma can use the communication skills that she learned to listen to her parents' concerns and communicate verbally and non-verbally to gain trust and avoid conflicts. Pwede niyang sabihin na, pwede niyang kausapin verbally. Okay? Pwede rin naman, non-verbal, yung magpapakita siya ng aksyon na papakita niya na mahal niya yung parents niya, dependable siya, yayakapin niya, yun, yung mga ganun na yun yung non-verbal. If Emma's parents are open, Emma can tell them directly about the problem and what she would like them to do. So, kung open yung kanyang magulang, pwede niyang sabihin kung ano yung kanyang problema ng diretso, 'di ba? At kung ano yung gusto niyang gawin. Okay. So, importante rin talaga sa family yung communication. Ayan. So, ito yung pinaka-real ngayon na solution sa problema ni Emma. Okay. And then, the step 5, implement the solution. You do not get to implement the solution for the scenario. In the space below, describe what can happen in this scenario if you implement the solution. So, hindi naman ibig sabihin na kailangan gawin niya yung solusyon dito sa problema. Pero ang pinagagawa sa inyo ni module, i-describe nyo lang ano kaya yung maaaring mangyari. Kapag isipin nyo kung ano yung mangyayari kapag ginawa yung solusyon na naisip nyo. Okay? So, doon sa ating naisip na, sa napili nating solution kanina, di ba? Choose a solution. Pag ginawa natin yon, yung sinabi doon, eto na yung possible na mangyayari. Emma's parents do not call her during the no-call time. Kasi sinabi niya, Ma, wag po muna kayong tatawag ng umaga hanggang ganitong oras kasi meron po akong trabaho, meron po akong klase. Yan, yung mga ganon. So, Emma does not get frustrated. Para aware din yung parents niya na pagka ganong oras nga hindi sila pwedeng tumawag. Okay? Emma communicates with her parents more. For example, letting them know if she's going to be home late, telling them in advance when she plans to go out with friends, or informing them before a big spending even when it is her own money. So, ito, kailangan magsabi siya. Okay? Let them know. Halimbawa, Ma, uuwi ako ng ganitong oras. Pa, medyo malilate ako ng uwi kasi marami kaming gagawin dito. Yun. So, pwede naman magsabi lang siya. Just be honest, di ba? O kaya kapag kalalabas sila ng kanyang mga kaibigan, Ma, alis po kami ng ganitong araw.
punta po kami sa ganito, may gagawin po kaming project. Ayun. Okay? Kaya, ma, kailangan ko ng pera, meron ako ditong pera, bibili ako ng ganitong bagay at ganito. Okay? So, i-inform niya, kahit pa sariling pera niya yon, i-inform niya pa rin yung parents niya kung ano yung bibilhin niya. Okay? Di mo man sabihin lahat, at least nasabi mo sa kanila, ma, may bibilin ko kung gagamitin ko sa ganito, makakatulong ito, ganyan. Ayun, so yung pwede niyang gawin. Then, Emma shares important plans with her parents and let them know when the plan has changed. So, magsishare na ngayon ng plano si Emma. Sa ganitong araw po, pupunta ako sa ganito, may bibilin ko akong gamit na ganyan, gagastos po ako ng malaki doon. Yan. So, pwede niyang sabihin kung ano yung mga plano niya sa kanyang parents. Okay? O kaya kapag may nagbago, ay hindi pala matutuloy yun, ma, pupunta na lang po kami next week, ganito, ganyan. So, kung ano man yung original na plano at kung ano yung nabagong plano, yun din yung kailangan niyang i-share sa kanyang parents. Okay? And then, number 6, evaluate the solution. How would you know if the problem is solved or if your solution works? Paano mo malalaman na effective yung nagawa mong solusyon? So, evaluate natin. Okay. Sa sitwasyon ni Emma, with better communication in the family, Emma's parents trust her and check on her less and less. If this does not happen, maybe Emma could try telling her parents directly that she needs some personal space. Sabi niya dito, kapag meron daw magandang communication in the family, yung kanyang magulang ay pagkakatiwalaan siya ng gusto. Tapos, syempre dahil nagtitiwala na nga yung kanyang magulang sa kanya, less na yung pag-check sa kanya. Diba? Less na yung pagtatanong. Okay, kung halimbawa naman na hindi ito yung nangyari, pwedeng sabihin na lang din ni Emma ng diretsahan sa kanyang parents na kailangan niya ng personal space. Okay, remember, communication is very important within the family. Okay, kapag kami nag-aaway, mayroong hindi nagkakasundo, kailangan mag-usap. Okay po. So, nandito yung susunod dito sa slide na ito, yung mga scenario na pipiliin ninyo. Pipili lang kayo ng isa, tapos gagawan nyo rin siya ng ganito, katulad nung nabasa nyo sa example ni Emma. Example situation ni Emma. Okay. After a solution is tried out, it is important to assess if it is working. Yan. Yun yung sinasabi ko kanina. If not, another solution may be identified that is acceptable by all. Okay? You can see that the problem is not a linear process. Pag sinabi nating linear, line, di ba ang line diretso? Okay? Ibig sabihin, isa lang. Okay? Isang daan lang. Okay? So, kapag tayo ay nagsosolve ng problem, hindi pwedeng isa lang din yung proseso na dadaanan, isang solution lang ang pwede mong gamitin. Okay? Pwedeng magbigay ka pa ng iba't ibang solution. Okay? Doon sa process. Okay? So, ito yung mga scenario sa problem solving steps. So, kailangan nyo itong sagutin. Okay? Scenario 1, Alice and her siblings are orphans. Mga ampon daw sila. As the head of the family, she has been raising her younger sisters. Ayan. She has small part-time jobs. She sells vegetables and cleans houses. Nagbebenta daw siya ng gulay at saka naglilinis siya ng mga bahay. Alice is worried because she does not earn enough money to pay for rent and for school fees for her younger sisters. Help Alice solve her problem. Yan, worried siya kasi nga parang hindi na siya nakaka-earn ng sapat na pera pambayad ng kanilang upa at saka sa mga pambayad sa eskwela ng kanyang mga nakababatang kapatid. So, tulungan niyo si Alice na isolve yung kanyang problema gamit yung ating 6 steps kanina sa taas. Yung scenario 2, you work at El Manuel construction site. You notice the tools are disappearing from the work site on a regular basis. What will you do? Nagtatrabaho ka daw sa isang construction site, tapos napapansin mo
na yung mga tools ay nawawala. Diba? Regular na nawawala yung mga tools na ginagamit doon. Anong gagawin mo? So, yun yung sasagutin mo sa scenario 2. Scenario 3, Anna is 16 years old. Her mother is an OFW and a single parent. Her mother left her in the care of her grandmother. Anna has not heard from her mother for almost a year now. OFW yung nanay ni Anna. Tapos si Anna ay nasa pangangalaga ngayon ng kanyang lola. Hindi na nakarinig ng kahit anong balita si Anna sa kanyang nanay, 1 taon na. Okay? Her grandmother is unable to make a living because she is sickly. Yung lola niya, hindi na rin makapagtrabaho para kumita kasi sakitin na. Okay? If you were in Anna's situation, how will you handle this problem? O yun yung sasagutin mo sa 1 to 6 na steps. Okay? Scenario 4. Bob, Mark, Gina, and Jerry are neighbors and they often go out together to have fun. Lately, they noticed that Jerry has been avoiding them and has been hanging out with a gang of young men who are known in the neighborhood as troublemakers and suspected as drug pushers. O, diba? Lagi daw kayo magkakasama ni na Bob, Mark, Gina, and Jerry ay magkakapit bahay. Tapos lagi sila magkakasama na lumalabas. Pero lately nga, si Jerry daw ay umiiwas na sa kanila. Okay? At nabalitaan na lang nila na napapasama si Jerry doon sa kanilang kapitbahay din na kilala bilang troublemakers, tagagawa ng problema, at saka yung mga pinagsususpetsahan ng mga drug pushers. Okay? If you were Jerry's friends, how will you handle the situation? Okay? Paano mo ngayon i-handle yung ganong pangyayari kung ikaw kaibigan ni Jerry? Next is scenario 5. Nilda is new in her work as a salesperson in a department store. She noticed that a group of salespersons in her station keep on talking and not minding the customers. Di daw nila pinapansin, di nila iniisip yung mga customers nila. Okay, doon sa department store. So, she often ends up attending to so many customers. So, ang nangyayari, siya na lang yung uma-attend doon sa mga pangangailangan ng customers na yon. Ang dami-dami niyang customers. She is afraid to complain to the supervisor because she is still new in the job. Natatakot daw siya na mag-complain doon sa kanyang supervisor. Kasi nga, bago lang siya doon sa trabaho. Okay? Kung ikaw si Nilda, anong gagawin mo? What will you do if you were Nilda? Ayan. So, sabi ko nga, pipili lang kayo ng isa dito sa nabanggit kong 5 senaryo. Tapos, yun yung gagawan nyo ng 6 steps. Sharing is caring. Explain to your family or friend how the person in that scenario can use the 6 problem-solving steps to solve the problem. Record ideas and feedback from discussion in the space below. Ayan. So, sa module ninyo may space dyan. So, pwede nyo ilagay doon yung feedback ng iyong family o yung mga pinag-sharean mo nung steps mo doon o yung mga possible solutions doon sa mga problem, doon sa napili mong scenario. Okay? To solve problems, it is important to make decisions. Of course, the steps to solving problems can help us make good decisions. You will get to practice more decision making and other leadership skills in the next activity. Ayan. So, meron daw nga tayong ito yung mga steps. Number 1, read the questions. What am I being asked to? Ano yung tinatanong sa akin? Number 2, what do I know? Ano yung alam ko? Number 3, what will help me? Anong tutulong sa akin? Number 4, have a go, show my work. Number 5, is my method working? Can I carry on or shall I start again? And number 6, check, does my answer work? Ayan. So, ito yung
yung steps naman ito para sa decision making. So, dito sa session 3, writing space, use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on problem solving and decision making. So, katulad na sinasabi ko from module 1 pa lang, you can use the writing space as your reflection. Okay? Reflection area. So, pwede ka dyan mag-reflect, ano yung mga natutunan, o kaya may gusto kang sagutin doon sa written assignments, or yung any ideas mo or thoughts mo, pwede mong ilagay dyan sa writing space. And the last session in this module is entitled Task Leadership. Yan. Ito naman ay nasa Learning Strand 1, Communication Skills, English naman siya. Tapos ang ilalagay ninyo sa inyong individual learning agreement at sa review of learning goals ay identify possible solutions to problems. Okay, yung nakita niyong picture kanina, nagtatanong siya sa sarili niya, yung mga questions na nandun, makakatulong yon para mag-solve ng problems. Okay, paano ka mag-solve ng problem? Siyempre, kailangan mo ng decision making. Okay, the key topics and learning points in this session are challenges during problem-solving processes, the role of good communication skills in solving problems. Ayan na naman yung good communication skills. Problem-solving steps. Okay, use of problem-solving steps in real life, sa work and communities. Okay, effective communication skills are essential in leading a team. Promoting creativity, positive relationships, and cooperation will help a team become successful after completing a task. Ayan. Okay? As a leader, you need to support members in helping them to understand their own individual strengths and find support from the people around them. Okay? So, makikita natin dito sa session 4 kung ano yung mga activities na ipagagawa niya sa inyo. In here, Activity 7, Leadership Challenge, ang objective natin dito ay isa lang. Demonstrate leadership qualities and skills. Di ba napag-aralan na natin yung leadership qualities and skills and leadership styles sa nakaraang session, including good communication, creativity, promoting cooperation, and following and giving clear instructions. Okay, ang recommended time natin here ay 60 to 120 minutes lang. In previous lessons, you did activities and tasks on leadership. This activity is an opportunity for you to demonstrate effective leadership skills such as effective communication skills, creativity, leading teamwork, and promoting positive and cooperative the relationships as you execute the task. So itong session nga, katulad nga sinabi ko kanina, more on demonstration ito ng natutunan ninyo sa sessions 1, 2, and 3. Pwede rin ma-relate yung module 1 and module 2. Ayan. So, ito yung task na binigay ng module. Ang task number 1 ay may title na My Team. So, ang materials na kailangan dyan ay crayons, colored pens, colored paper, or colorful cutouts, one whole sheet of bond paper. Okay? Instructions. Imagine that you are in a youth camp and you are assigned to make a banner for your team with 7 other friends. Alam niyo naman yung itsura ng banner, di ba? Parang ganito siya. So, yun yung banner. Magsusulat ka lang dyan ng kahit anong, bahala ka. Kaya kung anong gusto mo isulat dyan. Basta, may kaugnayan sa inyong team. Nasa youth camp nga kayo, di ba? Okay. Using crayons, colored pens, or colorful paper cutouts and other materials,
Make a banner on a whole sheet of paper showing your group name. Mag-isip ka ng group name ninyo. Group shout out or slogan. Diba? Halimbawa, Team Payaman. Yun, pwede mga pangalan. Team Payaman, hindi susuko sa laban. O yun, pwedeng slogan yun. You and your team members' names. Okay? This will be your group's entry to the banner making contest and you would like your team to win. Okay? So, imagine nyo lang naman na kayo ay nasa youth camp. Okay? So, malamang may magtatanong sa akin dito, Ma'am, gagawin ko po ba yan? Oo naman. Saan mo ilalagay yung banner? Sa bond paper po. One whole sheet of bond paper. Ma'am, long or short, bahala po kayo kung anong size ng bond paper. You can use colored papers, ha? Okay? Basta pagandahin nyo yung banner ninyo. Okay? Ito yung pangalawang task na gagawin. Draw as I say. Okay? By the way, balik ako dito sa 1. Since sabi niya dyan, your team with 7 other friends, you can invite your family. Pwede mo include yung family members mo. Pwede rin yung friends. O kaya yung classmate mo. Diba? Mag-usap-usap kayo. Diba? Marami ka namang classmate. O sa GC nyo, gawa kayo ng GC. Mag-usap-usap kayo. Ito yung banner natin. So, pwede nga yan eh. Since ito ay cooperation naman, pwedeng pare-pareho na kayo ng banner. O magtawag ka ng 7 classmate mo. Tapos mag-share kayo ng ideas nyo na sa paggawa na itong banner na to. And then, pare-pareho kayo, yun na rin yung gagawin ninyong banner. Yun yung ilalagay nyo sa inyong portfolio. Diba? Next ay task 2, draw as I say. Ang materials naman na kailangan natin dito ay pens and sheets of paper. Instructions. Invite a family member or another person to do this activity with you. Pwedeng classmate, pwedeng kaibigan. Okay? Each of you will have a pen and 2 clean sheets of paper. So, meron kayong malinis na papel, 2. Tapos, meron din kayong dapat hawak na pen, ball pen. Okay? Sit facing away from each other. Okay? So, uupo kayo na magkaharap pero magkalayo. Okay? Your first act is that you first act as a leader. Okay? Merong isa, di ba 2 kayo, ikaw muna ang mag-act as leader. Ngayon, anong gagawin mo as leader? Think of a simple object such as a star, pwedeng chair, pwedeng house, pwedeng boat, pwedeng stick, figure, anything na object. Basta simple lang ha. Tapos, i-drawing mo daw yon, i-draw mo daw yon sa yung first sheet of paper. Okay? Remember, bawat isa sa inyo may tig 2 bond paper. O, tig 2 malinis na papel. Okay? So, ang gagawin mo sa unang sheet ng paper mo, mag-iisip ka ng simple object, tapos iguguhit mo yun doon sa unang sheet ng paper mo. Okay? You cannot tell or show the other person what you drew, and you can give only 1 clue. For example, where it is found, kung saan ito makikita, o kaya kung saan ito ginagamit. So, yun lang yung pwede mong sabihin ha. At tandaan, 1 clue lang ang pwede mong sabihin. Okay. You then give instructions to the other person on how to draw the object, such as make a line. Ngayon, ikaw naman ngayon na magsasabi sa kanya, i-instruct mo naman yung partner mo na iguguhit niya yung naisip mong simple object. Okay? Such as make a line, guguhit ba siya ng linya, make a circle, sa taas ng circle, lagyan ng linya, okay? O kaya lagyan ng tuldok, yun. Bahala ka doon sa ibibigay mong instructions. Okay? The other person cannot ask questions while you are giving instructions. So, bawal magtanong si partner mo habang ikaw yung nagbibigay ng instructions. Okay? You should complete your instructions in 2 minutes. So, yun. 2 minutes lang daw, ha? And then, compare your drawing to the other person's drawing. So, di ba, dinawing mo nga kanina yon. Pagka natapos ng i-draw ni partner mo, i-compare nyo ngayon yung inyong drawing. Okay? So, pag sinabi natin compare, tignan nyo kung pareho ba, may naiba, yon. And then, mag-switch kayo ng roles.
After mo magbigay ng instruction, si partner mo naman ang magiging leader. Ikaw naman din ang mag-draw ng kanyang naisip na simple object. Okay, and then same procedure ulit, ko-compare niyo ulit kung pareho ba doon, sumunod ba siya sa instructions. Ayun. So yun yung gagawin ng task 2. Draw as I say. Now, after mong magawa yung activity na yan, you need to answer these questions and think about it. Okay? So, ilalagay mo yung sagot mo sa spaces provided dyan, kung kasya pa, kung hindi naman sa iyong notebook, okay? O kaya sa bond paper, kung saan pinalalagay ni teacher yung inyong sagot. Okay, task 1, my team. On a scale of 1 to 10, 1 being poor and 10 being excellent, 1 daw yung pinakamababa, 10 daw yung pinakamataas na score. How many points will you give for your banner? O, ilang points ang ibibigay mo sa ginawa mong banner? Okay, and then explain bakit. Number 2, show your banner to a family member and ask him or her to give feedback on your banner. Ayan, pakita mo daw yung ginawa mong banner sa isang miyembro ng pamilya mo, mama mo, kaya papa mo, kapatid mo. Okay? At tanungin mo kung ano yung feedback niya doon sa banner mo. 1 to 2 things he or she likes about your banner. Ano yung nagustuhan niya sa banner? Yun, yung mga tatanungin mo. Okay? Yung letter B naman, 1 to 2 things. 1 to 2 things. So, dalawa ang kailangan dyan. Kung alin yung dapat i-improve sa iyong banner. Pwedeng sabihin sa'yo nung family member ay kulay. Kaya yung font, dapat medyo malaki yung font. Kaya mali yung spelling. Ayun. So, yun yung pwede niya i-suggest dyan sa letter B. In number 3, in this activity, you were asked to draw the banner by yourself. If you were in a real youth camp with real team members, what do you think would be the best way to accomplish the task? So, dito sa pinagawa sa inyong activity, ikaw lang kasi yung gumawa ng banner, di ba? Pero kung halimbawa, ikaw ay nasa real o sa totoong youth camp na may totoong teammates or team members, ano sa palagay mo ang magiging pinaka-the best na paraan para magawa ninyo yung task ninyo, yung banner? So, yun yung isasagot mo sa number 3. Okay? Number 4, what did you learn about being a leader in this activity? Ano natutunan mo sa pagiging leader mo sa activity na yan, sa task 1? Next, yung task 2, draw as I say. Ito yung mga questions niya. Number 1, how did it feel to be the leader giving instructions? Anong pakiramdam na ikaw yung leader na nagbibigay ng instructions? So, isulat mo dyan kung ano yung naramdaman mo. Okay, remember, pag sasagot kayo ng mga questions na ganito, please practice writing your responses in sentence form. Okay? Pangungusap ang isasagot nyo dyan, ha? Para makapag-practice na kayo kasi sa exam ninyo, preparation na yan, yung pagsusulat ninyo ng sentence sa exam. Sa exam ninyo kasi more on sentences ang mai-encounter nyo doon. Number 2, how did it feel to follow another person? Ano pakiramdam na sumusunod ka doon sa isang tao o doon sa kasama mo? Isulat mo dyan. Number 3, do you consider yourself a good follower? Kino-consider mo ba na ikaw ay isang good follower? Bakit? Di ba, kinompare nyo yung drawing, di ba? Kung siguro tama yung, kung pareho kayo ng drawing, kung pareho talaga, ibig sabihin, you're a good follower. Pero kung magkalayo, yung star na iba yung drawing niya, baka hindi ka good follower. Yun. So, siguro yun na pwede mong isagot dyan. Do you consider yourself a good follower? Why? And number 4, what are the traits of a good follower? Ano ba yung mga katangian? Ano ba yung na dapat meron ang isang good follower? Okay, ang clue dyan, may kaugnayan yan sa sa module 2.
Ayun. So, yun yung pwede mong kunin dyan. Activity 8. Leadership in real workplaces. Ang objective natin sa activity na ito ay interview a manager at a local workplace to learn about their approach to leadership. You can do this for 60 to 80 minutes. Okay? Now, let's apply. Ayan, medyo kailangan mo dito talagang mag-interview. You will conduct an informational interview with a manager, supervisor in your community. You will ask them about their role as a leader. They can be a manager in any type of workplace. You can do this over the phone or in person. Pwedeng kausapin, okay? Pwedeng gamit ang cellphone, pwede rin naman na face-to-face. Ano yung gagawin mo dyan? Informational interview. Pag sinabi natin informational interview, kukuha ka, magtatanong ka doon sa taong yun na ini-interview mo ng mga impormasyon. Kaya nga siya informational interview to gather some information. Okay? So, pwede rin naman dito na kung may kakilala ka na manager, pwede yun ang tanongin mo. Ano pa bang pwede dyan? Halimbawa, may kamag-anak ka na leader siya ng isang company. Manager siya, supervisor siya. Siya pwede niyong tanongin. Sa barangay, kung siya ba ay head ng department, yun, pwede niyong tanongin yung mga yun. Pwede rin naman na personal, pwede rin naman na i-chat or video call lang or tawag, pwede rin. Bahala na kayo kung anong diskarte ninyo. Basta kailangan makapag-conduct kayo ng informational interview. Now, instructions. Decide which business you would like to approach. Remember, you can learn about the management and leadership from any type of workplace. Your family can help you decide who to talk to. So, halimbawa, wala kang kilala, pwede ka magtanong sa iyong family, may kilala ba kayo na ganito, ganyan, na manager, ganyan. So, pwede kayo magtanong sa kanila. Number 2, arrange to speak to a manager for 15 to 20 minutes. Explain that you are a student and the purpose of the assignment. Yan. So, sabihin nyo na ito po ay requirement ninyo sa inyong, sa inyong pag-aaral. So, kailangan ninyo ng interview. Sabihin nyo yung inyong dahilan kung bakit kayo magkakandak ng interview, ha? Para maliwanag din sa kanila kung bakit kailangan nila kayong sagutin. They may ask you to come back later. It should suit their schedule. Siyempre nga may trabaho sila. So, sasabihin nila sa'yo, oh yes, sige, pwede tayo mag-usap ganitong oras. Ayan. So, they will come back later. Number 3, ask the questions to complete. Ito, yung 3.6. Leadership in the workplace, interview with a manager. May ready-made questions naman na. So, ang gagawin mo lang naman ay itatanong mo lang yon as your interview questions. Okay? Number 4, be sure to get their contact information, especially if you may be interested in a job or internship in the future. Pwede mo kunin yung kanilang contact information. And then, number 5, don't forget to thank them for their time. Ayan. Okay. So, ito yung activity sa 3.6, leadership in the workplace, interview with a manager. Of course, write the date, ano pangalan ng company, okay, ano pangalan ng manager, ano yung title niya doon, siya ba ay head supervisor, siya ba yung CEO, wow, bigatin, di ba? So, lagay niyo dyan yung kanyang title. So, ito yung mga questions na kailangan nyo itanong sa kanila. Tell me a little bit about your role as a manager. What are your responsibilities? So, kapag tatanungin mo siya in Filipino, sabihin mo sa akin ng kaunti tungkol sa iyong tungkulin bilang isang tagapamahala. Ano ang iyong mga responsibilidad? Okay? Malamang may magtatanong sa akin dito, ma'am, pwede bang English ang isagot ko dyan? Yes, pwede. Mas maganda, English. Pwede po ba, ma'am, na Filipino ang sagot dyan? Pwede rin naman na Filipino ang sagot dito. Okay? Lalo na kung Filipino rin ang response ng in-interview mo. Okay?
Next, how did you become a manager? Paano ka naging manager? How did you develop your leadership skills? Paano mo binuo ang iyong mga kasanayan sa pamumuno? What skills do you use to manage your team? Ano yung mga kasanayan na ginamit mo upang pamahalaan ang iyong grupo o koponan? What is your style as a leader? Anong style mo? Anong estilo mo bilang isang namumuno? As a leader, how do you deal with challenges? Bilang isang pinuno, paano mo haharapin ang mga hamon? How do you help your team solve task-related problems? Paano mo matutulungan ang iyong mga team o grupo na malunas ang mga problema na nauugnay sa gawain? Number 8, how do you help your employees improve their quality of work? Paano mo matutulungan ang iyong mga empleyado na mapabuti ang kanilang kalidad ng trabaho? Number 9, what is the most important thing you have learned as a leader? Ano ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo bilang isang pinuno? Number 10, can I contact you in the future? If yes, get their contact information. Maaari ba ako makipag-ugnay sa inyo sa hinaharap? Kung oo, kunin ko sana ang inyong impormasyon. Ayan. Okay. Kung magtataka kayo, bakit leader? Bakit supervisor? Bakit manager? Ang kailangan interviewin dito. Kasi, kailangan mong alamin kung ano yung experiences ng isang leader. Paano siya nagmamanage ng isang team. Remember, ang title ng ating module ay Leadership and Teamwork. So, probably, ito ay tungkol sa leaders o sa mga pinuno o namumuno. Activity 9, Module 3, Review and Application na to. So, madali-dali na lang to. Ang ating objectives dito ay review the main topics covered in the leadership module, write an essay that will elaborate his or her learnings about leadership and teamwork. Ang recommended time natin dito ay 120 minutes. Okay. So, sa module, may makikita kayong ganyan. Meron ditong mga words. Ang gagawin nyo dyan ay pagdudugtong-dugtungin nyo yan. Okay? Para makabuo kayo ng isang thought or idea. So, ang clue dyan, kapag ka nagtapos yung isang ribbon ba yan? Pag nagtapos ang isang ribbon na yan sa quit, ibig sabihin may kasunod yan. Okay? Tapos, kung hindi man nagtapos yan sa quit or anong bantas, kailangan alamin mo yung thought niya o yung mensahe niya. Okay? Kapag nagtapos naman yan sa tuldok, ibig sabihin yan yung dulo. Okay? So, yun yung clue. So, inayos ko siya isa-isa. Ayan. So, bahala na kayo kung paano nyo sasagutin yan. Okay? To work well in a team, we should be kind, polite, patient, show that everyone is important, do our part, and help others if needed. As a leader, you need to support members in helping them to understand their own individual strengths and find support from the people around them. Problem solving can follow these steps. Define the problem, get more information about the problem, generate ideas on how to solve the problem, choose a solution, implement. Ayun. So, bahala na kayong ayusin yan. Isusulat nyo yun ngayon dito sa space provided doon sa module. Kung talagang nakinig kayo sa lecture, kung talagang binasa nyo yung ating module, ay masasagot nyo to madali lang. Ayan. And then, let's apply. Choose one out of 3 statements formed from the puzzles to present creatively in the form of song, poem, rap, etc. If you wish, you can also pick a different key learning from this module. Record your lyrics or poem or other output in the space below. If your work is digital, you can provide a link to your work. Ayan. So, dito matitest yung creativity ninyo. Dito sa nabuo ninyong statements, kailangan 3 yun ha. 3 sentence ang mabubuo nyo na isusulat nyo dito. Okay, pipili kayo doon ng isa. Tapos gagawa kayo na pwedeng kanta, pwedeng tula, pwedeng rap. Okay? Tapos pwede style nyo rin kung paano nyo yun ilalagay. Pwedeng isulat nyo dito kapag kanta or
tula, pwede nyo ilagay, isulat lang dito, okay lang yon. Kung meron ka na bang ibang style, ni-record mo, video mo yung ginawa mo, nag-voice record ka, pwede mong i-upload, tapos ibigay yung link kay teacher. Okay? Tapos isusulat mo dito yung link para kapag ka tinignan, review ni teacher, okay? Maririnig niya yung ginawa mong kanta. Kaya yung recording mo. Ayan. Output. So, dyan may sulat. And then, sharing is caring. As a family member, to review your creative work. Okay? So, for example, listen to your rap, read your poem, or look at your poster and give you a score out of 100% by breaking it down to 70% for ability to convey the message and 30% for creativity. Record your score below. If you feel more comfortable, you can choose to self-evaluate your work. So, yung ginawa mo kaninang na kanta or any tula, rap, yun. I-evaluate mo yon. Pwede kang humanap ng family member mo. Pwedeng si ate mo, mama mo, o ma-evaluate mo nga itong gawa mo. Okay? So, dito sa evaluator, sulat niyo yung pangalan, kung sino yung nag-evaluate. Tapos, yung content, yung nilalaman ng gawa mo. Okay? Pwedeng i-grade dyan ay 70%. Yung creativity mo, kung paano mo siya ginawa, 30%. Ginawa bang rap? Ginawa mo bang video? Ginawa mo bang kanta? Okay? For a total of 100%. Tapos, pwedeng mag-comment dito si family member. Okay? Kung ayaw mo naman na i-share yan, at hindi ka komportable na i-share, pwedeng ikaw na lang ang mag-grade sa sarili mong gawa. Okay? Lagay mo pangalan mo, syempre, sa evaluator. Tapos, yung content, creativity, and then, ikaw mag-grade ng sarili mong gawa. Okay? And then, the writing space, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, use this space to complete any of the written assignments above or write any thoughts or ideas that have come to mind on leadership and teamwork as a whole. And then, don't forget to answer the learner's reflection. This is the last reflection na kasama ito sa written assignments, diba? Isasama ito sa portfolio. And the end of module assessment. Ayan. So, pag naka-reach ka na dito sa end of module assessment, congratulations! Tapos na tayo sa module 3. Ayan. So, module 1, 2, and 3. Ang next na natin ay module 4. Okay. So, abang-abang lang kayo ng susunod na lesson. Thank you!